Nasa Bataan ang Pangulo para sa pagdiriwang ng ika-82 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan at may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, hindi raw dapat mawala yung spirito Bataan at pagkus ay dapat maging inspirasyon ito ngayong may mga panibagong hamon ang Pilipinas. Ito nga ang mensahe ng Pangulo sa pagpunta niya sa Dambana ng Kagitingan dito sa Pilar, Bataan ngayong Araw ng Kagitingan. 82 taon matapos ang Fall of Bataan, dapat daw maging inspirasyon ng kabayanihan ng ating mga ninuno. Makamtan lang ang kaliang tinatamasa ngayon, lalo na ngayong may kinakaharap na banta ang bansa. Idiniin ng Pangulo na hindi tayo dapat pasupil at paapi, lalo na sa sarili nating bakuran. Pinare-review rin ng Pangulo kung sapat ba ang benepisyo at separation pay ng mga sundalo na nagkaroon ng permanent disability sa line of duty para sa pagtatanggol ng bayan. Kasama ng Pangulo na nag-alay ng bulaklak ang Charge de Affairs ng Amerika na si Robert Ewing at Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya. Kasama ng Amerika ang Pilipinas noong World War II kalaban ng Japan. Pero ngayon, kapwa natin strategic partner ng dalawang bansa. Kapwa nila inanunsyo ang kahalagahan ng magaganap na kauna-unahang trilateral meeting ni Pangulong Marcos, PM Kishida Fumio at President Joe Biden sa Huwebes sa Amerika. Samantala, sinabi naman ni Vice President Sara Duterte, dapat daw isapuso at tutukan ang mga aral ng kasaysayan na nagbigay sa atin ng tinatamasa nating kalayaan sa ngayon. Mula sa Dambana ng Kagitingan, diretso sa Balanga, Bataan ng Pangulo para pasinayaan naman ang programang Pabahay Doon. Yan ang latest mula dito sa Bataan. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.